Naku, Kuya Kim, isa sa mga hindi na mawawalay sa atin siyempre ang ating anino. Normal na nga yan, Susan. Pero ang kwento nating kakabakaba ngayon, hindi man daw niya anino ay sinusundan-sundan niya ito. At para talaga mapansin, pati mga gamit sa bahay, pinagagalaw umano ng elemento. Narito ang unang bahagi ng aking kwentong kakabakaba na dapat alam mo. Madalas inaabot ng madaling araw sa pagmamasa at paggawa ng tinapay si Sarah. Pero hindi raw siya nag-iisa dahil sa aninong nakasunod umano sa kanya. At elemento na nagpapagalaw daw ng extension cord sa kanilang bahay. Namamalikmata o may kasama nga bang ibang hindi nakikita si Sarah? Sanay raw na inaabot ng madaling araw si Sarah sa paggawa ng tinapay. Siguro nag-start ako ng 11, natatapos ako ng morning ng mga 4 a.m., tas 5. Pero ng araw na yun, hindi raw komportable si Sarah sa kanyang paligid. Alam ko may shadow sa likod ko na dumaan papunta sa CR. Nag-decide na ako na ika-kamerahan. Sabi ko, kala ko may nakikipaglaro sa likod ko. May lumalamig na part sa paa ko, may lumalamig na part sa leeg ko. Ang mabigat na pakiramdam, nasundan pa raw ng di laasang paggalaw ng extension cord. Biglang may napansin ako dun sa gilid na, ay may gumagalaw. Tapos hindi ko na pinansin ulit. Tapos bigla akong pagtingin ulit, gumagalaw. Pag na-experience talaga na yun, hindi yun masabi. Kasi kung nung nakita ko talaga yun, wala eh. Hindi ko naman masasabing malabo ang mata ko kasi may ilaw. Kaya sabi ko, may umahawa. Kaya kinabahan ako. Sabi ko, hindi to joke, hindi to prank. Matagal na umanong palaisipan kay Sarah ang nararamdamang tila palaging may nakasunod sa kanila. Minsan, nagpo-form lang siya. Tapos minsan lang mawawala sila. Parang usok, mawawala sila. Sinabi nila na may kasama ka. Dalawa yung anino mo. Kahit mama ko, basta sinabi nila lalaki ang kasama. May moment yung mama ko na natutulog daw ako. Sinabi niya na may nakaupong lalaki. May nakaupong lalaki sa paahan. Sa kalagitnaan ng interview, natigilan si Sarah. Sumakit yung ulo ko. Promise. Nailo ko. Mebo. Okay lang kayo, ma'am? Oo, nailo ko. Promise, nag-ano yung ano. Para matulungan si Sarah sa umano'y kababalagan na kanyang naranasan. Kumonsulta siya sa paranormal researcher na si Ed Kaluwag. Paano ano yung pagdalaw niya? Alam ko may dumaan sa likod ko. Bali, eksakto, anong ginawa niya? Pinihila niya eh. May naghihila eh. Tapos nung tinignan ko, huminto. Sinuri din ni Ed ang videong nakuna ni Sarah. When it comes to paranormal, siyempre lahat ng anggulo titingnan ko. Okay. So, pero actually, totoo yan. Pwedeng maging paranormal yan kasi there are spirits na kung tawagin natin ay poltergeist, kayang magpagalaw. Or even an entity o yung mga elementals, kayang gawin yan. Kaya lang, pagka may involved kasi ng mga gamit, titingnan natin yung both sides. Both scientific and paranormal. Napansin ko, medyo crumpled yung wire. Ang wire kasi, elastic yan eh. During the time, nag-expand siya, kaya parang gumalaw. Pero kapag meron ng May pag-angat. movement na pinipick up na, na walang hindi nakikita, that means may ibang force na doon. Kasi hindi naman kusang tatayo ang wire. Tumayo yung balahibo ko. Biglang tumayo yung balahibo ko. Wait lang. Madalas inaabot ng madaling araw sa pagmamasa at paggawa ng tinapay si Sarah. Pero hindi raw siya nag-iisa dahil sa aninong nakasunod umano sa kanya. At elemento na nagpapagalaw daw ng extension cord sa kanilang bahay. Namamalikmata o may kasama nga bang ibang hindi nakikita si Sarah? Pinuntahan ni Ed ang lugar kung saan kusang gumalaw umano ang extension cord. So walang any forces na narito para magpagalaw nito. Dalawa kasi yung duda ko. Pwede itong bahay mismo ang merong existing na entities or si ma'am mismo yung sinusundan. Aalis kami dito, dadali namin si ma'am somewhere para ma-prove natin si ma'am ba talaga yung sinusundan o talagang narito sa bahay nila.
gamit ang REM pod o psychic device kung saan maaari ding matukoy kung may aninong dumaan sa paligid. Sinubukan ni Ed na tawagin ang aninong sumunod umano kay Sarah. Kung ikaw yung spirito na nagbabantay sa taong ito, maaari ka bang lumapit dito sa amin ngayon? Sir, wait lang. Sir, wait lang. Bakit? Wait lang. Bakit? Wait lang. Bakit? Bakit? Ano? Wait lang. Bakit? Bu! Ano nangyari? Bu! Wait lang, seryoso. Hindi ako bibira. Ang init kasi sa likod. Seryoso ba to? Hindi ba to joke? I never joke with the spirits. So kasi, ang gusto ko kasi, maka-establish tayo ng communication. Pero parang nagiinit kasi yung likod. Yes, normally. Yes. Natural yun. Kasi, nakikipag-communicate tayo eh. Para mapanatag si Sarah, gumamit din ng ghost box si Ed kung saan posible umanong marinig ang sagot ng mga di nakikitang nilalang. May batang lalaki. Bakit? Sino siya? Batang lalaki. Lagi kang nakasunod sa kanya. Kilala mo ba siya? Saan ka nang galing? Okay. Sa kanila daw. Sa kanila. Ano, sa kanila. Ikaw ba yung humila nung wire habang nagluluto siya? Opo. Ano ang tawag mo sa kanya? Ate. Uy. Dilig mo? Te, sabi nga, te. Hinala ni Sarah, posible umanong itong yumao niyang nakababatang kapatid. More or less, mga ilang taon na siya supposed to be ngayon. Mga nasa 20s din siya. Malamang, gusto ka lang niya laging bantayan. Sino yung mga laging nakakaalala pa sa kanya? Actually, ako na lang. Parehas kami ng month birthday. Nakaka-attract ka. Magnet ka para sa mga ibang entities. Kinausap ni Ed Magnet si ka para Sarah sa mga- at pinayuhan para hindi na muling magambala ng di nakikitang nilalang. Dahil si ate ay open siya, I mean, mataas yung level ng sixth sense niya, nakaka-attract siya ng mga entities. Kaya hindi imposible na merong mga ganong incident sa kanya. Yung hila na pataas, yun, pwede kong i-consider yun as paranormal dahil baliktad yung pool pataas instead na pababa. Huwag pa rin natin itong katakutan at unawain pa rin natin, intindihin natin na may mga bagay talaga nangyayari na hindi lang natin kayang ipaliwanag ng biglaan. Kung may kakaiba kang maranasan, huwag ito agad katakutan. Kumonsulta sa higit na nakakaalam para mabigyan ito ng kasagutan.